Isang Batangkenyong walang takot. Sa inyo, Walang kababayan. inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So anyway, eto pag-usapan agad natin itong nakita natin na topic mga kababayan, na kung saan, di umano, eto pihado kakabahan dito, yung mga DDS supporter at saka yung mga DDS vlogger. Bakit mga kababayan, bakit? Kasi yung ayungin del ni ex-President Duterte mga kababayan sa bansang China ay iimbestigahan na po or hinihikayat ng sambayanan na paimbestigahan na mga kababayan para malaman talaga kung ano yung kalakip or kung ano yung nilalaman nung kanilang agreement dito sa bansang China. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po dito sa UNTV. Kanila po ito, hindi po atin. Gagawan po natin ng reaction video na kung saan mga kababayan, itong ayungin deal or agreement itong si Duterte ay iimbestigahan na po or pinaiimbestigahan na. Di umano mga kababayan. So anyway, ito i-play po natin. Kailangang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging aksyon at pulisiya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang pananaw ni Professor Renato de Castro na isang international studies expert mula sa De La Salle University. Saan ka ba naman nagkatala mga kababayan? Ito, putulin muna natin saglit. Saan ka ba naman nagkatala? May napanood akong balita kanina. Ano po kasi baka pag pinlay natin dito makapiright tayo ng GMA7. May napanood kasi akong balita kanina na kung saan may voice record ni Duterte na kung saan sinasabi niya mga kababayan na mahihirapan ng mabawi etong West Philippine Sea. At ang nakikita niyang paraan mga kababayan para mabawi ito ay pakikipaggera. So kaya pala mga kababayan, eto naiisip ko lang, kaya pala nagkaroon ng secret deal sa pagitan ng bansang China at saka ng Pilipinas sa administrasyon nitong si Duterte mga kababayan, kasi di umano etong si Duterte natatakot makipaggera sa China. Gaya nga mga kababayan ng sinasabi ng mga expert, napakaraming pwedeng gawin na paraan para mabawi ang West Philippine Sea. Ano yung una mga kababayan? Sampahan natin sila ng demanda sa International Court. Pangalawa, makipag-alyansa tayo sa mga bansa na malalakas mga kababayan para mapanatili ano po yung pagiging malakas ng ating bansa. At kung sakaling lusubin man tayo ng bansang China, magugulat na lamang po sila kung sino yung mga kaalyansa natin na nasa sa likod po ng bansang Pilipinas. So ngayon, ang nakikita pala ni Duterte na paraan nung siya ang nakaupo bilang presidente mga kababayan ay makipaggera, maging bloody. Ika nga ni Duterte, makipaggera, dadanak ng dugo. Anyway, pagpatuloy pa natin. Pagamat may karapatan ng presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. By entering into an informal arrangement with China, we give legitimacy to Chinese presence there, which is of course is not, in a way, it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops at Ayungin Shoal, whatever we do at Ayungin Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Kasi mga kababayan, alam nyo ba kung bakit nasabi na illegal occupation yung ginagawa ng China? Kasi ino-occupy nila yung pagmamay-ari ng Pilipinas. Unang-una, di ba naglabas na ang arbitral tribunal na ruling na kung saan mga kababayan pumapabor lahat sa Pilipinas. At yung ginagawang pag-occupy ng China is illegal po talaga. At kung mapapakinggan nyo pa ngayon, naging live natin noong nakaraan, sinasabi natin doon, na sinasabi base doon sa ruling mga kababayan, na inilabas ng International Court or netong arbitral tribunal mga kababayan, na walang karapatan ng bansang China doon sa pagmamay-ari ng Pilipinas. At lahat ng pabor mga kababayan ay pumapabor po sa bansang Pilipinas. Kaya nga nakakapagtaka na gumawa ng isang hakbang etong si dating Pangulong Duterte na ikapapahamak ng bansang Pilipinas at ikapapahamak mga kababayan niya sa huli. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin.
Ayon kay De Castro, kailangan ng imbestigahan ito ng Senado. Tama. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katrayduran. Ano Yan! ba yung extent ng treason? No? Yan! Ano yung katrayduran ni Digong? Kasi mga kababayan, baka nga mamaya, kung hindi ito may imbestigahan, baka nga mamaya ipinaglalaban natin ang ipinaglalaban yung West Philippine Sea. Or di kaya naman itong Ayungin Shoal, mga kababayan. Baka laban tayo na laban, yun pala, baka mamaya na ibenta na. Yan yung mahirap dyan, mga kababayan. Kaya dapat maimbestigahan po ito, lalong-lalo na dito sa Kongreso. Ano po, tapos dito sa Senado. Pero sa Senado, mukhang, ewan ko kung kaya nilang imbestigahan, etong si dating Pangulong Duterte. Ganong ang mag-iimbestiga, di umano, dito kay dating Pangulong Duterte na senadora or senador, mga kababayan, alam naman natin na yung iba maka-Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung iisipin natin, dapat ito una mag-isa sa Senado. Dapat sa Senado muna ito gisahin dahil dun malalaman kung ano ba talaga yung naging silbi or pakinabang ng Pilipinas dito sa kasunduang ito. Or kung Pilipinas ba talaga yung nakinabang or di kaya naman etong si Digong. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin. At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Aniya malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko na inaantay ng China na mangyari para wala ng dahilan ng sandataang lakas ng bansa para manatili sa lugar. Para kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Tama. Napaka-treasonous niyan, no? Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa UNCLOS. Na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura na ito, at yung China, ang illegal, ang presence dito. Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pakinggan nyo mabuti ha ang naghayag niyan, mga kababayan, at naglaglag niyan kay Digong si Roque. Diba, sinabi ni Roque, pinatunayan ni Roque na meron nga naman talagang agreement. Inaamin ni Roque yan, mga kababayan, na meron talagang agreement. Pero, minapanood akong balita kahapon patungkol dito kay Panelo na kung saan sinasabi ni Panelo na wala naman daw agreement at fake news daw etong si Roque. Mga kababayan, pero tandaan nyo ha, si Roque mismo ang nagsabi na mayroon talagang agreement at itinago nila yung agreement na yon sa pangalang gentleman's agreement, mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. So there was a lot of incidents. Ang ano lang kasi noon, kaya less lang yung incidents noon kasi may order din si President Duterte noon na magpatrol ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. So it's by default. So by not patrolling, not showing our presence in the West Philippine Sea, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default. Ayon kay De Castro, kailangan na ring palitan ng sandataang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo na basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. I think pagpaguhin natin but we don't need to announce whatever that change will be. Kasi ba yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission wooden ship. Madaming dynamics no? Kung, all options are open to the President because at the end of the day, it will be an executive choice. At saka dapat, mga kababayan, hindi ganito kalaking bangka yung ginagamit dapat kapag ka nagdadala ng resupply materials dito sa may BRP Sierra Madre. Dapat, mga kababayan, ang ginagamit nilang sasakyang pandagat is yung kasing laki din ito, mga kababayan, hanggat maaari para kayang tapatan, mga kababayan, etong ginagawa ng China. Pero gaya nga ng sabi ng ating sandatahang lakas na pandagat, mga kababayan, titibayan pa rin yung tolerance, mga kababayan, ng Pinoy pagdating dito sa West Philippine Sea. Pero kung tutusin, mga kababayan, kapag kaganto lamang nakaliit na bangka
yung magdadala ng resupply materials dito sa BRP Sierra Madre, malaki talaga ang posibilidad mga kababayan na tuwing iwa-water cannon yan, talagang wasak ng wasak yan. Mga kababayan, kasi nga kabisado na ng China yung galawan ng Pilipinas. At isa pa mga kababayan, since hindi pa nga nababago, etong PCG mga kababayan, marami pa rin po talaga dyan. Marami pa rin talaga sa PCG, hindi ko naman nilalahat, na siguro may mga makapili pa rin dyan na talagang pagka magdadala tayo ng resupply materials, naiitimbre na agad mga kababayan dito sa China Coast Guard. Kaya dapat ang unahin dyan, baguhin etong PCG, tanggalin yung makapili, palakasin yung ating mga sasakyang pandagat at yung ating mga bases mga kababayan. Para na sa ganon kahit papano tuwing ibubuli tayo ng China, may laban tayo tapos lakihan natin etong sasakyang pandagat natin na magdadala ng resupply dito sa BRP Sierra Madre. Para kahit papano may laban tayo sa tuwing bubulihin tayo ng China. So anyway, pagpatuloy pa natin. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Para sa profesor, tama ang ginagawang hakbang ngayon ng kasalukuyang Pangulo sa West Philippine Sea, lalo na't maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas sa nasabing issue. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos. Yan yung hindi nagawa ni Digong mga kababayan Alam nyo ba ang pagkakaiba ni Digong at saka ni PBBM? Si Digong kasi umasa sa salita ng China. Si PBBM, yung pagtatravel ni PBBM mga kababayan, hindi lang about investor na mag-i-invest dito sa Pilipinas. At kung makikita ninyo, kada travel ng ating presidente, ang pinag-uusapan din doon mga kababayan ay yung issue sa West Philippine Sea at yung paghingi ng tulong sa iba't ibang bansa mga kababayan at pakikipag-alyado sa iba't ibang bansa na malalakas. Hindi naman buong bansa na ikot ng ating presidente, pero yung karamihan sa bansang malalakas mga kababayan na napuntahan ng ating presidente, yung iba mga kababayan ay kaalyado na natin ngayon. Kaya nga titingnan nyo mga kababayan, nung ipinatanggal ng administrasyong Marcos yung boya dito sa may West Philippine Sea, walang nagawa ang China. Unlike dito kay Duterte mga kababayan, na nung nag-alma lang ang China doon sa issue ng pagpapatayo ng shelter mga kababayan ng mga mangingisda, talagang nabahag ang buntot mga kababayan at umurong agad at ipinatigil yung ipapagawang shelter. Ganyan katakot si Duterte sa mga China nung panahon ng pamumuno ng kanyang administrasyon. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napakaliwanag naman dito mga kababayan, hinihikayat na imbestigahan itong si Duterte sa Congress at saka sa Senate mga kababayan kaugnay nitong sinasabi na gentleman's agreement patungkol dito sa Ayungin Shoal na kung saan pinagbabawal na magdala ng mga referring materials dito sa BRP Sierra Madre. Ngayon, pumunta na agad tayo dito sa isa pa nating nakitang topic mga kababayan na kung saan etong si Roque naghahanap ng kapwa niya masisisi. Ito yung sinasabi ko mga kababayan, gagawa ng kasalanan, gagawa ng pagtataksil sa Pilipinas di umano, mga kababayan, ngayon ipapahid sa iba yung kasalanan na ginawa. Maghahanap ng karamay para may kadamay. Ngayon mga kababayan, eto Roque versus Trillanes na ang labanan. Hindi na po gaanong napapag-usapan yung patungkol dito sa nilalaman ng secret agreement nitong si Duterte at saka ng bansang China mga kababayan. Ngayon sabi dito ni Roque, inakusahan si Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Ngayon pakinggan po natin itong inilabas na balita ng News 5 Everywhere patungkol po dito sa pag-aakusa nitong si Roque at pagsagot nitong si Trillanes akusasyon nitong si Roque mga kababayan. So ito i-play po natin. Inakusahan ni Attorney Harry Roque si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry
Kasi si Trillanes, mga kababayan, kaya siguro nila inaakusahan na nagbenta ng Scarborough Shoal kasi si Trillanes yung naging back channel negotiator nitong si dating Pangulong Benigno Aquino, mga kababayan. Kumbaga, siya yung nasa sa likod ni Benigno Aquino na nag-aayos para mawala yung tensyon, mga kababayan, dito sa Scarborough Shoal. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Roque, ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala kay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang yang fake Galit na galit si Harry Roque, mga kababayan. Sabi niya, bakit daw sasabihin ni Trillanes na may secret deal daw sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at saka ng China? Di ba kay Roque din naman nagmula yan, mga kababayan, at yung secret deal na yan ay mismong pumutok yan sa isang Chinese official, mga kababayan, na kung saan hanggang sa napakalat na-expose na sa mga pahayagan at natalakay na, mga kababayan, ng iba't ibang mga media at ng iba't ibang mga vlogger, political vlogger. So ngayon, mga kababayan, hindi po si Trillanes ang nagpakalat niyan at hindi si Trillanes ang nagsabi na may secret deal etong si Digong dito sa bansang China. Kung hindi, mga kababayan, na mismong Chinese official yung naglathala po niyan hanggang sa inamin na nga nitong si Roque at itinago nila sa gentleman's agreement, mga kababayan. So ngayon, isinisisi ni Roque yung pagkakamali nila dito kay Trillanes at ginagamit ni Roque yung salitang ibinenta yung Scarborough Shoal, mga kababayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo, mga kababayan, kung gusto mong ibenta yung mga teritoryo ng Pilipinas, bakit kailangan mo pa magsampa ng demanda sa ibang bansa? Mga kababayan, eto tanong ko lang naman. Ano po, lalo na doon sa mga DD vlogger supporter, kung gustong ibenta ni Pinoy yung mga isla natin, yung mga teritoryo natin, bakit kailangan niya pang dalhin sa international court etong China sa usapin ng pangangamka, mga kababayan, ng mga teritoryo natin? Katulad itong West Philippine Sea at katulad, mga kababayan, niyang mga Scarborough Shoal na yan. Kung pagbabasehan po natin, sinong tangang presidente or senador ang magbibenta ng teritoryo ng Pilipinas tapos saka mo sasampahan ng demanda? At saka, di ba, sinasabi nila, mga kababayan, sinasabi nito mga DD vlogger na si Pinoy daw yung nagbenta at saka itong si Trillanes. Bakit walang sinasabi ang bansang China na si Trillanes at saka si Pinoy yung nagbenta ng Scarborough Shoal sa kanila? Bakit iba yung sinasabi ng mga pahayagan patungkol po dyan? Yung mga tunay na pahayagan na kumukontra sa mga sinasabi nitong si Duterte. Alam nyo ba kung bakit naging mainit yung usaping yan na yung patungkol diyan kay Trillanes at saka kay Pinoy, mga kababayan, na ibinenta itong Scarborough Shoal dahil dun sa mga black propaganda ng mga Duterte dati? Hindi nyo ba nakikita, mga kababayan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sunod-sunod yung mga pagpa-fact check dun sa inilalabas ng iba't ibang mga pahayagan na sumusuporta dito kay dating Pangulong Duterte. Kada may sasabihin si dating Pangulong Duterte about dito kina Pinoy, about dito kina Trillanes, mga kababayan, ang bilis na papaniwalaan ng tao kasi nga, noon ng tao, mga kababayan, hindi pa gaanong mainit or updated sa takbo ng social media. Pero ngayon, since ang social media, kalat na, mga kababayan, sa sambayan ng Pilipinas, at nababasa na ng mga Pilipino yung nangyayari dito sa ating bansa, mas naliliwanagan sila. Kaya po naging mainit yung usapin patungkol kay Pinoy at Trillanes dahil yan sa mga black propaganda ng mga Duterte di umano. Dati, mga kababayan, mamaya tatalakayin natin yan, ipagpatuloy pa natin. Si Trillanes ang tumayong back channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough. Diba? Siya yung tumayo na back channel negotiator ni dating Pangulong Pinoy. Ano po, para mga kababayan mawala yung tensyon dito sa Scarborough Shoal. Dahil nga kung mapapansin ninyo dati, kung makikita ninyo, napakarami mga sasakyang pandagat ng China diyan sa Scarborough Shoal na kung saan, mga kababayan, nung eto na yung tumayo
na back negotiator channel nitong si Pinoy, napaalis po mga sasakyang pandagat ng China dyan sa Scarborough Shoal. At sa kanila nadala, mga kababayan, nung gumawa na ng aksyon, etong si Pinoy na magsampa sila ng demanda sa International Court, doon na natuluyan na matalo ang China. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, kung maiisip ninyo, di ba sinabi ko nung nakaraan, doon sa live natin, na mas maganda na sampahan ulit ng panibagong demanda etong China para ma-realize nila na wala talaga silang pagmamay-ari talaga. Kasi kung matatalo sila sa pangalawang pagkakataon, doon nila maiisip na talunan talaga sila at hindi nila pagmamay-ari yung kanilang ipinaglalaban. Saan ba naman kayo nagkatala? Ang China nagbase lang doon sa guhit ng kanilang mapa, yung tinatawag na 9-dash line. Mga kababayan, yun lang yung pinagbasihan nila at sinabi nilang kanila na, mga kababayan, yung mga teritoryo, sakop pa yun sa Pilipinas. Diba? At yun yung pinagbabasihan nila, mga kababayan, hanggang ngayon. Kaya nga kung dadaanin sa legal yan, talo talaga sila, mga kababayan, kasi ang pinagbabasihan lang nila yung guhit. Wala silang dokumento na magpapatunay na kanila talaga yung mga teritoryo na kinakamkam nila. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga Duterte Yan. na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Yan! My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ngayon mga kababayan, paano ko ba nasabi kanina na kaya si Trillanes na pag-inita nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil dun sa mga black propaganda? Ito yung isang halimbawa mga kababayan ng black propaganda dati ng mga sumusuporta dito kay dating Pangulong Duterte. Ulitin ko ha, bawal ang iyakin dito ha. Sanay tayo magpaiyak mga kababayan, pero sana naman yung mga iyakin dyan, pakinggan nyo na lamang po ito. Ano po, so ngayon, eto yan. Yung sinasabi na black propaganda dati ng mga Duterte, eto kung makikita ninyo, hawak nila dati mga kababayan yung iba't ibang group page at saka mga pahayagan na sumusuporta dito kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, kung ikaw ay isang pahayagan or isa kang network na susuway or kukontrahin mo itong si Duterte, babanatan mo ng babanatan, automatic may papasara ka eh. Diba mga kababayan? Tunay! Ano nangyari sa ABS-CBN? Sa Rappler? Diba, karumal-dumal yung nangyari sa kanila nung panahon dati ni dating Pangulong Duterte. Ano po, so ngayon, eto basahin natin itong fact check na inilabas po ng Rappler. Sabi nila dito, false, China confirm, Noynoy Aquino Trillanes sold, Scarborough Shoal. Yan po yung sabi dyan. Ngayon, kung babasahin natin to ng English, hindi maintindihan ng iba. Kaya tinagalog ko na lang yan para sa inyo mga kababayan para mas maliwanag. So ngayon, sabi dito, ito daw. Basahin muna natin. Mali, kinumpirma ng China, si Noynoy Aquino ibinenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal. Walang opisyal na kumpirmasyon mula sa China na ibinenta ng Administrasyong Aquino ang Scarborough Shoal. Panatag Shoal, claim, kinumpirma ng China na ibinenta ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at ng Oposisyong Senador Antonio Trillanes ang Scarborough Shoal, Panatag Shoal on April 11, Facebook page Enlightened Pinoy. Post an screenshot of a website article headline The Reads. Yan po yung sabi dyan mga kababayan. Ngayon, sinasabi daw nung isang pahayagan mga kababayan na sumusuporta dito kay dating Pangulong Duterte na kinlaim daw, kinumpirma daw ng China na ibinenta daw po nitong si Noynoy Aquino tsaka daw po nitong si Trillanes yung Scarborough Shoal kaya daw po nawala sa Pilipinas. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ito yung screenshot na tinutukoy dito mga kababayan. Yan yun. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. China confirm. Ito daw yung title
nung mga black propaganda nitong mga Duterte supporter. Sabi daw dito, China confirm si Trillanes at si Pinoy ang totoong nagbenta ng Scarborough Shoal. China confirmed that Trillanes and Aquino sold of Scarborough Shoal. Makikita sa screenshot ang website na netizenph.com ang pinagmula ng artikulo. Ang paghahabol ay inuulit noong 2017, inililink ng mga Facebook page tulad ng We Support P. Duterte Administration at We Support Bongbong Marcos and Rodrigo Duterte. Solid group, idinamay pa si PBBM. Sabi pa dito mga kababayan, ang kanilang mga post sa Duterte News PH.com, Pinoy Daily News 2016 Bloodspot.com, gayon pa man ang artikulo ay hindi aktibo. Ang rehash claim ay malawakang ibinahagi ng halos 18,000 at makakakuha ng 20,000 reacts mga kababayan at 7,000 komento ang nagsulat nito. Sabi pa dito mga kababayan, ito yung rating, ito yung mismong sinasabi. Ano po ng mga fact checker? Ang katotohanan, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa China na ibinenta ng Administrasyong Aquino ang Scarborough Shoal. Nawala ng epektibong kontrol ang Administrasyong Aquino sa teritoryo noong Abril 2012 matapos ang territorial na stand-up sa China, ngunit kasunod sa pagkapanalo nito ay hinamo ng Administrasyong Aquino ang 9-dash line claim ng China. Ito yung sabi dito, ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Nagsampa ang Pilipinas ng arbitration case laban sa China sa harap ng arbitral tribunal sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong Enero 2013. Mga kababayan, at yan yung sinasabi na nanalo tayo dyan. Ano po, sasabi pa dito, makalipas ang 3 taon, inihayag ng Permanent Court of Arbitration o retong PCA na nanalo ang Pilipinas sa kaso. Sabi pa dito, ayan, ang desisyon ay epektibong idineklara ang Scarborough Shoal bilang isang karaniwang lugar, pangingisdaan para sa parehong mga mangingisdang Chino at Pilipino. Mga kababayan, so nung nanalo tayo dito sa International Court mga kababayan at pumabor lahat sa atin yung desisyon, maliban dito sa Scarborough Shoal dahil ang sinasabi mga kababayan dun sa naging desisyon daw na yon, or sinasabi mga kababayan dito na ito daw ang desisyon na naging epektibo ay idineklara na ito daw pong Scarborough Shoal ay isang karaniwang lugar na lamang daw po ng pangisdaan ng parehong bansa. Hindi pwedeng pagbawalan ng China ang Pilipinas at hindi pwedeng pagbawalan ng Pilipinas ang China. Mga kababayan, pero kung ikaw ay Pilipino, iisipin mo, parang unfair naman. Kasi alam naman talaga natin na pagmamayari natin etong Scarborough Shoal. Pero wala tayong magagawa kasi yun yung idineklara. Mga kababayan, ano po, sasabi pa dito, ang ibang bersyon ng claim ay nagsabi na ang mga negosasyon sa back channel ni Trillanes sa China ay isang aktwal na sell-off. Mga kababayan, gayunpaman, nilinaw ng ombudsman si Trillanes sa mga kasong pagtataksil at espiya na isinampa ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Mga kababayan, sabi pa dito, bukod sa pagkakaroon ng maling headline, ang iba pang kwento na sinasabi ng vlog na nagmula sa News PH trending ay aktwal na fake news mga kababayan mula sa isang lumang ulat ng Reuters na inilathala noong Oktubre 2016. Ang orihinal na headline ng kwento ay Head of China Visit Philippines, walang saysay ang mga sinasabi ng pinuno sa digmaan. O kung makikita nyo mga kababayan, napakaliwanag naman dyan. Hindi po nag-claim or walang sinabi ang bansang China mga kababayan na ibinenta ni Trillanes at saka ni Pinoy sa kanila yung Scarborough Shoal. Napakaliwanag naman po mga kababayan na ang naging pagdideklara dito yung naging epektibong deklarasyon na yung Scarborough Shoal ay magiging isang karaniwang lugar na lamang po na pwedeng pangisdaan ng Pilipinas at China. Mga kababayan, maliwanag naman po yung sinasabi dyan. So ngayon kung makikita ninyo, sino ba yung tinutukoy dito na nagpakalat ng mga black propaganda? Mga Duterte supporter! Diba? Sino ba? Sino ba mga kababayan yung nagsampa ng demanda dito kay Trillanes? Mga supporter ni Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung ikaw talaga ay against Duterte sa panahon ng administrasyong Duterte, kawawa ka talaga. Maliwanag naman mga kababayan yung sinasabi dyan na kaya nasira yung imahe ni Trillanes. Hindi siya pinagtatanggol natin kasi nga gaya nga ng sabi
nung mga galit sa akin ng mga taga-suporta ni Duterte, wag ko daw gamitin si Pinoy. Kasi mga kababayan, ito daw si former President Benigno Aquino III ay matagal nang namayapa. Wag ko daw gamitin para daw manalo tayo, mga Marcoses loyalists, mga kababayan, dito sa isyong ito. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, hindi pwedeng hindi natin magagamit Kasi ang pinag-uusapan dito mga kababayan, yung issue ng West Philippine Sea. Napakaliwanag naman na sinisira nila mga kababayan yung ibang administrasyon para mapagtakpan itong ginawa nila na gentleman's agreement or itong secret deal sa bansang China para makahanap sila ng masisising ibang tao at mabaling doon mga kababayan ng atensyon ng sambayan ng Pilipino. Sa madalit salita, gusto nilang iligaw sa ibang issue at ibang usapin ang sambayan ng Pilipino na naghahanap ng sagot kung ano ba ang naging pakinabang dito sa secret deal na ito. Diba? So ngayon, eto, napakaliwanag naman ang sinasabi dito na pag-verify dito sa sinasabing ibinenta daw ni Trillanes yung Scarborough Shoal. Ngayon, since tapos na tayo dito mga kababayan, balik pa rin tayo dito sa laglagang serye na nangyayari na kung saan mga kababayan, mismong etong si Panelo yung nagsupla or sumupalpal dito kay Roque. Dahil nga sinasabi dito ni Panelo na kung saan mga kababayan, fake news daw yung nagpapakalat na meron daw secret deal or gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at saka daw po ng bansang China. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po dito mga kababayan sa News 5 Everywhere na kung saan ito daw Roque Panelo magkaiba ng sinasabi kaugnay ng gentleman's agreement na former President Rodrigo Duterte at saka President ng China Xi Jinping. Mga kababayan, so ito pakinggan po natin. Magkaiba ng sinasabi ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y gentleman's agreement ng Pilipinas at China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sige, maglaglagan kayong dalawa. The more na naglalaglagan kayo, mas nakikita ng sambayan ng Pilipino na talagang may gentleman's agreement na nangyari sa pagitan ni Duterte at saka ni Xi Jinping. O ngayon, ipagpatuloy nyo lang yung pagsira sa mga sarili ninyo at pagsunog ninyo sa mga sarili ninyo. Yan ang sinasabi ko mga kababayan. Magkakasamang pumasok sa isang malaking problema, ngayon, pagka lalabasan na yung problema, naglalaglaga na sila. Ito ay pagpatuloy pa natin. Na yan ang umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Atty. Harry Roque, kasunduan yan ni ex-President Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Atty. Salvador Panelo. Sabi dito ni Panelo mga kababayan, kung sino man nagkakalat na may gentleman's agreement, yun po ay nagsisinungaling. So ibig sabihin, ikaw pala Roque, nagsisinungaling ka pala. Biruin mo, attorney ka pa naman, tapos nagsisinungaling ka pala, sabi ni Atty. Panelo. Atty. Harry Roque, papayag ka nun? Di ba, mga Batanggenyo, hindi sinungaling yan? Atty. Harry Roque, papayag ka nun, sinasabihan ka ni Panelo, sinungaling ka daw kasi pinakalat mo na may gentleman's agreement, etong si Duterte at saka itong si Xi Jinping. Ngayon, Atty. Harry Roque, ano masasabi mo kay Panelo? Huwag si Trillanes yung banatan mo ng banatan. Ang banatan mo, yung naglaglag sa'yo, Atty. Harry Roque. Diba? Kayo mismo yung magkakasama nung pinasok ninyo yan. Dapat kayo din yung magkakasama kapag lalabasan nyo na yan. Pero bakit tila nababaligtad yung sitwasyon? Bakit kayo na yung naglalaglagan sa mga sarili-sarili ninyo? Diba, pagpatuloy pa natin? Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sino mang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement. Patay ka, Harry Roque. Atty. Harry Roque, inilaglag ka na ni dating Pangulong Duterte. Ayan, maliwanag naman sabi nitong si Panelo. Kausap daw niya etong si dating President Rodrigo Duterte. Tapos sinabi daw nitong si Duterte na wala naman daw nangyayaring gentleman's agreement sa pagitan ng administrasyong Duterte at saka ng bansang China. So ngayon, pinapalabas ni dating Pangulong Duterte na sinungaling ka pala, Atty. Harry Roque.
Kita nyo ha, tingnan nyo mga kababayan, hindi lang si Panelo at saka si Roque yung naglalaglagan. Kung hindi, kung sinabi to ni dating Pangulong Duterte, mismong si dating Pangulong Duterte na ang naglaglag dito kay Harry Roque mga kababayan. Biruin mo ha, sinusuportahan nitong si Atty. Harry Roque ng matindi, etong si dating Pangulong Duterte. Pero si dating Pangulong Duterte mismo yung naglalaglag dito kay Atty. Harry Roque. Kung totoo man ang sinasabi nitong si Panelo na nakausap niya, etong si Duterte, itinatanggi nitong si Duterte mga kababayan na mayroong secret or gentleman agreement sa pagitan ng Duterte administration at saka nitong bansang China. Napakaliwanag, inilalaglag na ni Duterte etong si Harry Roque mga kababayan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Gentleman or ungentleman. Wala pang bagong tugon dyan si Roque. Pero kanina, binweltahan niya rin ang anyay secret agreement daw ng China at ni dating Senator Wala Antonio na yan. Trillanes IV. Ayon kay Roque, ibinenta ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Sagot naman ni Trillanes, fake news si Roque. Ang totoo raw sa panahon ni Aquino na palaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Tama, Administrasyong tama. Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupay ng tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Dagdag pa ni Carpio, dapat nang maghain ng panibagong arbitration case ang Pilipinas laban sa China. Partikular sa malawakang pagsira nila sa ating likas na yaman. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isa sa katuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Biruin nyo, nabanggit dito na dapat, di ba sabi natin nung nakaraan, dapat magsampa na lang ng panibagong demanda etong Pilipinas laban dito sa China, mga kababayan. Kasi nga naman, para ma-realize ng China kung sakaling manalo ulit ang Pilipinas sa pangalawang pagkakataon dito sa International Court, mga kababayan, para ma-realize ng China na hindi talaga nila pagmamay-ari. Hindi talaga nila pagmamay-ari yung kinakamkam nilang pagmamay-ari ng Pilipinas. Ano po, kasi biruin nyo mga kababayan ang China kasi nagbase nga lang do sa mapa, sa guhit ng kanilang mapa, tapos kinamkam na nila yung mga teritoryong nasasakupan ng guhit nila. Diba mga kababayan? Ngayon sabi dito, isunod na agad natin itong nakita nating balita na kung saan bagong arbitration case laban sa China isinusulong ng isang grupo. Mga kababayan, so eto na yung sinasabi ko. Mauulit na naman yung nangyari sa panahon ng dating administrasyong Benigno Aquino, mauulit na naman sa panahon ni PBBM ngayon. Na kung saan mga kababayan, etong usapin ng West Philippine Sea ay makakarating na naman ng International Court kung sakali na ipagpatuloy nila etong pagsusulong mga kababayan ng bagong kaso laban dito sa China sa International Court. So eto, pakinggan po natin. Hinikayat ng isang grupong pamahalaan na maghain ng bagong arbitration case laban sa China. Kasunod yan ang sunod-sunod na pangaras at pinsala sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dapat na raw maghain ng Pilipinas ng bagong arbitration case laban sa China dahil sa malawakang pagsira nito sa kalikasan at yamang dagat ng bansa. Yan ang paghihimok ng National Youth Movement for the West Philippine Sea.
The DOJ already announced that they are preparing to file a damage case against China before UNCLOS. The destruction of the marine environment in Skoda Shoal and Brussels Reef. All we are doing is to encourage the government to continue with that. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isasakatuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. 2016 nang unang manalo sa UN Arbitral Tribunal ang Pilipinas nang ibasura ng korte ang 9-dash line claim ng China, bagay na hindi kailanman kinilala ng China. Fast forward ngayong 2024, lalong naging agresibo ang China sa panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Kahit chopper, ginagamit na rin nila sa pambubuli sa ating mga marine biologists sa Sandy Cay. Dahil dito, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness sa bansa, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa mga marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga isyu sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Kita nyo yung kasalanan dati ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ngayon bumabalik sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lang po sa lahat ng mga Pilipino ha, kung hindi dito sa mga Coast Guard natin at saka sa mga Navy natin. Bakit? Kasi nabubuli tayo ng paulit-ulit eh. Bakit tayo binubuli? Kasi ipinakita dati ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na mahina ang mga Pilipino. Ipinakita niya na mahina or may kahinaan yung naging leader ng Pilipinas sa panahon niya. Sa papaanong paraan? Sa pag-oo sa lahat ng sinasabi ng China or netong si Xi Jinping. Ano po, kada may sasabihin na itong si Xi Jinping, oo lang ng oo itong si dating Pangulong Duterte. Ngayon, nakikita ng mga taga-China na mahina talaga ang Pilipinas, mga kababayan. Dahil nga, ipinakita ng ating presidente dati na mahina yung kanyang pamumuno. At ang tanging tinamaan lang, mga kababayan, ay yung mga kababayan nating pobreng Pilipino. Bakit? Hindi naman talaga nakatuon ng pansin ni dating Pangulong Duterte dito sa issue ng West Philippine Sea. Kung hindi, nakatuon yung pansin niya dun sa war on drugs na ang tinamaan yung mga pobreng katulad natin. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ilalim din ng Executive Order No. 57 ng Pangulo, ang dating National Coast Watch Council ay gagawin ng National Maritime Council. Ito ang bubuo ng mga strategiya para sa epektibong maritime security at domain awareness. Ibig sabihin, yung kabuang ng buong Pilipinas na po ngayon, ang covered niya. Kasi madalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea, ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. Pamumunuan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang konseho. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidelines mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. I think the President's statements was very clear. No, we will not be deterred. No, tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman. No, yung ating mga maritime rights and entitlements in the West Philippine Sea and in other parts of the archipelago. Suportado naman ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hakbang ng Pangulo. Mainam nga rin daw sana kung maisabatas ito. I think this is the start. Kita nyo, mga kababayan, yung sinasabihan dati ni dating Pangulong Duterte na weak leader, mga kababayan, yun yung tumatayo ngayon sa Pilipinas at ipinapakita yung tapang sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mga kababayan, eto ba yung sinasabi nilang weak leader? Eto ba yung sinasabi nilang mahinang leader, mga kababayan, na walang alam sa pagpapatakbo ng Pilipinas? Kita nyo yung ginagawa ngayon. Lahat ng problema na ginawa ni dating Pangulong Duterte, yung presidente natin ngayon, si PBBM ngayon, ang nagre-resolba
mga kababayan, yung mga pinasok na mali ng administrasyong Duterte, yung administrasyong Marcos ngayon yung nagbabayad. Yung gumagawa ng paraan para mailabas sa pagkakamali na yon. O ngayon, yung sinasabi nilang weak leader, mga kababayan, kita nyo, yung ginagawa ngayon, pinapalakas ang Pilipinas, nakikipag-alyado sa iba't ibang bansa para maprotektahan yung mga teritoryong ipinaglalaban natin. Kasi hindi natin pwedeng isuko yan eh. Pag isinuko natin yan, mga kababayan, sa China, mauulit at mauulit lang yan. Kada may gustong sakupin ng bansang China dito sa Pilipinas, mga kababayan, madali na para sa kanila yung sakupin. Mga kababayan, kasi nga, nagagawa nila ng paraan makuha na makuha eh. Dahil ibinibigay ng mga Pilipino, mga kababayan. Pero kung ipaglalaban natin katulad ng ginagawa ni PBBM, mga kababayan, ngayon, talagang may isip ng China na hindi nila kaya ang Pilipinas. Or di kaya naman, may isip ng China na baka kaya matapang ang Pilipinas kasi may itinatagong lakas ang mga Pilipino at ang Pilipinas dahil sa pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa. Mga kababayan, ano po, so ngayon, kung ipapakita natin sana sa bansang China na mahihirapan sila pagkamkam ng mga ari-arian natin or mga teritoryo natin dito sa Pilipinas, mga kababayan, mapapaisip sila na hindi nila kaya basta-basta ang bansang Pilipinas. Ano po, pero kung ipapakita natin yung pamamaraan ni dating Pangulong Duterte na kung saan oo na lang tayo ng oo kada may sasabihin, yung presidente ng China, paulit-ulit lang, mga kababayan, tayong bubulihin ng bubulihin. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. I was hoping that this will be made into a law so it will be more permanent, pero matagal yan eh. So this is a good start. Nanindigan din si Justice Carpio, kailangan palakasin lalo ng bansa ang kakayahan nito pagdating sa maritime security. Pinuna naman ni Senadora Amy Marcos ang Section 7 ng EO kung saan maaaring tumanggap ng mga donasyon, grants o contributions mula sa domestic o foreign sources ang National Maritime Council. Ang mga ganitong klaseng tulong daw ang siyang nagpapalala sa mga hindi matapos-tapos na gyera tulad daw ng nangyayari sa Ukraine at Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manik. So ngayon, mga kababayan, napakaliwanag naman dyan. Ano po, na bukod sa pagsasampa or pag-iisip na sampahan ng bagong kaso, etong bansang China sa International Court para maklaim talaga natin yung pagmamay-ari natin, mga kababayan, talagang hinihikayat din na palakasin, mga kababayan, yung ating mga maritime. Ano po, yung ating mga PCG, mga kababayan, kung hanggat maaari, yung ating mga bases at mga pasasakyang pandagat, mas mapalakas natin para maipaglaban natin yung mga teritoryo natin. So ngayon, ang maliwanag pa dito yung ating presidente naninindigan. Mga kababayan, uulitin ko hindi po pakikipaggera yung gusto ng bansang Pilipinas. Ang gusto natin, makuha natin yung teritoryo natin, mga kababayan, sa pamamagitan ng mga hakbang legal. Ano po, hindi yung makikipagkasundo tayo ng palihim at hindi alam ng sambayan ng Pilipino. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, pagdating dito sa issue at hakbang sa West Philippine Sea, alam ngayon ng sambayan ng Pilipino. Kasi gusto ng administrasyong Marcos na maging transparent tayo sa sambayan ng Pilipino, na nalalaman ng sambayan ng Pilipino yung mga hakbang ngayon ng Pilipinas, mga kababayan, ano po, sa pagbawi ng mga teritoryo natin or pakikipaglaban para maprotektahan yung mga teritoryo natin. Unlike dun sa panahon ni dating Pangulong Duterte na limitado lamang po yung issue patungkol dito sa West Philippine Sea. At tanging nakikita lamang natin, ibinenta ng paulit-ulit etong Scarborough Shoal. Yan lang yung malimit nating mapakinggang balita dati. Pag sinabing West Philippine Sea, ayan yung Scarborough Shoal na ibinenta daw ni Trillanes di umano. Ngayon, mga kababayan, kung mapapansin nyo, lahat ng impormasyon about West Philippine Sea, alam ng sambayan ng Pilipino kasi ang administrasyong Marcos ngayon, mga kababayan, transparent sa lahat ng galaw. Para kung sakasakali na magkaroon talaga ng problema, mga kababayan, nakahanda ang sambayan ng Pilipino. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin dito sa isa pang balita natin, mga kababayan, na kung saan sabi dito na tila naghahanda na daw sa gera ang administrasyong Marcos. Ayon daw po kay Senator Amy. Hindi ko maintindihan, mga kababayan, hanggang ngayon kung bakit itong si Senator Amy ganun na lamang din yung pagtatanggol dito kay dating Pangulong Duterte. Samantala, mga kababayan, kung ikaw
ay sinusuportahan mo ang kapatid mo, lalo na at kapatid niya si PBBM at maganda yung hangarin sa Pilipinas, ang nakakapagtaka dito, bakit mas ginusto niya pang kumampi sa mga Duterte kaysa sa administrasyong Marcos? Na Marcos din naman yung dinadala niyang apelyedo. Diba mga kababayan? So ngayon, eto, pakinggan po natin itong balita galing sa News 5 Everywhere. Sa ating mga balitang pambansa po muna, ipinag-utos si Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa ating karagatan. Ito nga ay kasunod ng pinakahuling pagharang at pambobomba ng tubig ng China sa ating resupply vessel sa West Philippine Sea. Sa ilalim po ng Executive Order 57, ipinag-utos ni Marcos Jr. ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness, kabilang po ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa mga marine assets, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Para magawa yan, binuo ang National Maritime Council na dating National Coast Watch Council. Pamumunuan ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tungkulin po ng konseho na gumawa ng mga polisiya at estratehiya para matiyak ang koordinasyon at epektibong plano pagdating sa maritime security at domain awareness. Napakaliwanag naman mga kababayan, papalakasin lang. Hindi naman sinabing papalakasin para makipaggera tayo sa China. Napakaliwanag na papalakasin para handa tayo mga kababayan kung sakasakali na mambuli na naman ang China. Bakit? Para hindi masakta na naman mga kababayan at hindi na naman maulit yung nangyari sa mga Navy po natin. So ngayon, napakaliwanag naman ang sinasabi dito papalakasin mga kababayan pero hindi tayo makikipaggera. Naghahanda lang tayo para kung sakasakali nagirahin tayo, kaya natin protektahan mga kababayan yung ating mga teritoryo. Ano po? So ngayon, mas maganda na yung handa kaysa dun sa umaasa ka ng salita galing sa presidente ng China. Alam niyo mga kababayan na ito, opinion ko lang naman base sa mga nakita nating balita noong mga nakaraang araw, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na gusto niyang maging probinsya ng China ang Pilipinas mga kababayan, kung iisipin ninyo, ang mga Pilipino ba papayag na ganon? Sasabihin ng presidente mo sa harap ng ilang mga Chino na nakikinig sa kanya na gusto niyang maging probinsya ang Pilipinas ng bansang China, mga kababayan. Tapos nagkaroon pa pala ng secret agreement na ganyan. 'Di ba? So kung iisipin po ninyo, talagang kung nagdire-diretso yung pamumuno ni dating Pangulong Duterte, talagang baka nga mangyari yung sinasabi niya na maging probinsya tayo ng China. Diba, kung ako tatanungin nyo, mas maganda itong ginagawa ni PBBM ngayon na nagiging handa tayo para kung sakasakali mga kababayan na sakupin tayo ng China, may laban tayo. Ano po, unlike dun sa sinasabi ni Duterte na kaysa makipaglaban, ibigay na lang sa China itong Pilipinas at gawin na lang probinsya ng China. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Na sa war footing o paghahanda na raw sa gerang administrasyong Marcos, ayon yan kay Senator Amy Marcos. Sa isang panayam, iginiit ng senadora na masyado na raw tayong nagpapaudyok sa Amerika. Para sa kapatid ng Pangulo, hindi tayo dapat magpagamit sa Amerika dahil nahahaluan na raw ito ng politika. Ang dagdag pa ng senadora, hindi lang dapat tapang ang ipangtapat ng Pilipinas sa China. Inakusahan niya rin ang Amerika na nagpipilit na magkaroon ng insidente sa West Philippine Sea. Pero wag daw tayong magpagamit. Ayon pa sa senadora, handa ang China na bombahin ang Pilipinas at tirahin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tutulong naman daw ang Amerika pero may hangganan lamang ito. Kaya sa huli, Pilipinas pa rin daw ang magtatanggol sa sarili nating teritoryo. Sinasabi dito ni Senator Amy, tutulong daw ang Amerika mga kababayan pero may hangganan. Kaya nga ang ginagawa ng ating presidente, nakikipag-alyado tayo sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Amerika, mga kababayan. Nakikipag-alyado tayo sa Japan, India, mga kababayan, para kung sakasakali na lusubin tayo ng China, may ibang bansa na pwedeng bumak up pa sa atin at tumulong sa atin mga kababayan. Kaya nga kung iisipin ninyo, yung mga nag-iisip na magkaroon ng gera sa Pilipinas, napakababaw nyo naman mag-isip. Napakaliwanag naman ang sinasabi mga kababayan na tayo ay hindi gera yung intensyon natin. Paglalaban natin yung teritoryo natin, legal by legal mga kababayan. Hindi po pakikipaggera yung gusto ng Pilipinas. Ang gusto lang natin maprotektahan yung teritoryo natin sa pananakop ng iba.
mga kababayan. Hindi ko alam kung bakit parang ang dating ng statement na Senator Amy, mga kababayan, at nung mga ibang didishit vlogger, parang laging pabor sa China. Yung mga statement na inilalabas ninyo na parang tinatakot nyo pa ang sambayan ng Pilipino na kaya tayong tirisin ng China kung gugustuhin nila. Diba mga kababayan, masyado nilang binibrainwash yung sambayan ng Pilipino at ipinaparealize nila na isang tiris lang tayo ng China at walang makakatulong sa atin pagdating ng pagkakataon na yon. Diba? So masyado ninyong minamaliit ang mga kababayan ninyong Pilipino, masyado ninyong minamaliit ang bansang Pilipinas sa ginagawa ninyong yan. Para namang sinasabi nyo na sobrang lakas ng China kumpara sa Pilipinas, mga kababayan. Alam naman natin na kaya tayo nakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa para may makatulong tayo. Hindi dahil sa natatakot tayo sa China, kung hindi dahil para may makatulong lang tayo na protektahan yung ating teritoryo. Pero yung mismong kapwa Pilipino pa natin yung nagsasabi na kayang-kaya tayong bombahin ng China kung gugustuhin nila. Diba? So anyway, pagpatuloy pa natin mga kababayan, punta naman tayo dito sa isa pang topic na nakita natin na kung saan, eto daw si Senator Amy, tinawag daw po na OA ang mga kritiko ni ex-President Duterte sa isyo ng Ayungin Deal sa China, mga kababayan. So eto, pakinggan po natin. Tinawag na overacting o OA ni Senator Amy Marcos ang mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagkakaroon nito ng kasunduan sa China. Ayon kay Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, praktikal lamang ang nasabing agreement ng dating Pangulo dahil hiniling lamang nito sa Beijing na payagan ang mga Pilipinong sundalo na mag-deliver ng tubig at pagkain sa BRP Sierra Madre. Ba't ka nga hihiling sa Beijing? Eto nga mga kababayan yung hindi ko maintindihan, bakit kailangan makipag-secret agreement nitong si dating Pangulong Duterte or gentleman's agreement dito sa China para hilingin lang na payagan tayo magdala ng food supply, mga kababayan, ng tubig dito sa BRP Sierra Madre, dito sa may Ayungin Shoal. Pag mamay-ari nga natin yan, na ipanalo nga natin yan. Hindi ko maintindihan mga kababayan kung bakit kailangan pang gawin ni dating Pangulong Duterte yon. Alam niya naman sa sarili niya na nanalo tayo mga kababayan sa tribunal. Pumabor po sa atin yung desisyon ng International Court na yung mga ipinaglalaban nating teritoryong yan, atin po yan. Bakit kailangan pa nating humingi ng basbas sa bansang China? Kung tutusin nga mga kababayan, sa pagpasok ng China dyan sa West Philippine Sea, sila pa dapat ang humingi ng basbas sa atin kasi teritoryo natin yan. Sismiyo Marimari, pagpatuloy pa natin. Sa isang panayam, sinabi ng presidential sister na masyado anyang exaggerated ang mga nambabatiko sa dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaubaya na sa China ang Ayungin Shoal. Grabe mga kababayan, no? Ang babaw ng kanilang pangunawa, ipaubaya na. Ipaubaya na sa China yung Ayungin Shoal. Ano yung sabi dito? Sa China ang dating Pangulo na nagsasabing layo ng kasunduan na ipaubaya na sa China ang Ayungin Shoal. Kasi kung wait lang tanggalin natin yan. Kasi kung tutusin mga kababayan, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, parang pinatunayan niya na China yung may mas matibay na pag-aari dito sa Ayungin Shoal. Kasi siya yung presidente ng Pilipinas that time. Pero siya pa yung nakikiusap sa bansang China na payagan tayong maglaot dito mga kababayan sa Ayungin Shoal para makapagdala ng pagkain at tubig dun sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Ikaw ang presidente ng Pilipinas, pagmamay-ari mo yon. Karapatan mong protektahan yon at karapatan mong ipaglaban yon. Pero para kang isang tuta na lumalapit sa amo mo at nakikiusap na payagan ka sa isang bagay. Diba mga kababayan, napakababaw. Hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Amy. Pero kung tutuusin po, Senator Amy, siguro alam mo naman sa sarili mo na pagmamay-ari talaga natin. Na pagmamay-ari natin, yung Ayungin Shoal, hindi natin kailangang humingi ng basbas sa bansang China para payagan tayo kung ano yung aktibidades na gagawin natin dyan. Kasi atin yan, mga kababayan, sila pa dapat ang humingi ng basbas sa atin kung ano yung mga gagawin nila doon. At kung hindi tayo pumayag, karapatan nilang umalis doon. Diba? So anyway mga kababayan, sabi pa dito,
Eto ituloy natin itong ating talakayan dito sa nakita nating balita. Eto kahapon na pag-usapan natin ito anong nakaraang araw pala. Etong patungkol dito sa fishing shelter, mga kababayan, na dapat ipapatayo dito sa may sandbar natin na kung saan nung nag-alma etong bansang China, mga kababayan, ipinatigil ni dating Pangulong Duterte at nabahag yung kanyang buntot. So ngayon, Administrasyong Marcos na po yung magtutuloy niyan. Kasi ang sabi po dito, eto basahin natin. Galing po dito sa Abante, tunay na tabloidista, yan yung source natin. Sabi po dito, pagtatayo ng fishing shelter, seaport sa West Philippine Sea, pinagmamadali na o pinamamadali na sa madalit salita. Sabi po dito, mga kababayan, maliwanag naman yung sinasabi dyan. Pinamamadali na ng isang mambabatas ang pagpapatayo ng fishing shelter at seaport upang igiit ang pagmamay-ari ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi pa dito, inihain ni Agri-Party List Congressman Wilbert Lee ang panukalang Fishing Shelters and Ports Act House Bill 9011 para sa pagtatayo umano ng fishing shelters at port sa isla ng Lawak, Kota, Likas, Pag-asa, Parola, Panatag, Rizal Reef at Ayungin Shoal, mga kababayan. So ngayon, yung dating kinatakutan ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, Administrasyong Marcos na yung nagsusulong ngayon na gawin natin para nga naman mapatunayan natin na mga teritoryo talaga natin yon. Diba? So ngayon sabi pa dito, hindi po tayo pwedeng magwalang kibo na lamang sa pambubuli sa atin ng dayuhan sa ating sariling bakuran. Kailangan protektahan ng buhay at kabuhayan ng ating mga mangingisda at suportahan ng ating kasunduan sa buwis buhay na nagbabantay at nangangalaga sa ating teritoryo. Sabi nitong si Lee. Sabi pa, mga kababayan, ayon kay Lee, ang kanyang panukala ay nakalinya sa Executive Order 57 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumikha sa National Maritime Council or etong tinatawag NMC upang mapalakas ang maritime security at maritime domain awareness sa lugar. Mga kababayan, kasi nga naman kung makakapagpatayo tayo doon ng mga fishing shelter, mga kababayan, at saka mga port, doon mas mapapatunayan natin na Pilipinas yung nakapagtayo doon, atin talaga yon, mga kababayan. Ngayon, kung may sasakatuparan itong kinatukutan ni Duterte dati, mga kababayan, malaki ang tsansa na unti-unti ma-realize ng China na wala talaga silang lugar sa West Philippine Sea. Sabi pa dito, mga kababayan, this measure can sustainable ensure and send a loud message that the West Philippine Sea in the Philippine rise ours, atin ito. Giit ng sulon, mga kababayan. Sabi pa dito, our territorial waters are vulnerable. So our lives, our fishermen, our food, security soldier, and the government responsibility to support them and protect their rights from foreign interference in order of them to continue their traditional fishing rights and improve their livelihood. Dagdag pa niya, mga kababayan. So nga naman, para maprotektahan yung ating mga mangingisda at yung ating kabuhayan, mga kababayan, dito sa West Philippine Sea. Kasi nga naman, kung iisipin nyo mga Chekwa, yung nangingisda dito sa West Philippine Sea, mga kababayan, pero yung kanilang nahuhuli ay ibinebenta pa nila dito sa Pilipinas. Isipin nyo kung gaano katindi. Nanguhuli sila ng isda, mga kababayan, pero yung isda na nahuhuli nila, ibinebenta nila sa Pilipinas na dapat tayo yung nanguhuli doon at atin yun, mga kababayan. Ngayon, sabi pa dito, ang HB 9011 ay tatalakayan ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Sabi dito ni Billy Vegas, mga kababayan. Maliwanag naman na yung kinatakutan dati ni Digong, mga kababayan, ay pinagpapatuloy na po ng Administrasyong Marcos. So ngayon, yung mga kritiko ni PBBM na nagsasabi na mahina ang Administrasyong Marcos, hindi ba dapat mahiya kayo? Kasi biruin nyo, mga kababayan, yung sinasabi nila dati na mahina si PBBM, yun yung nagtutuloy nung mga hindi na ituloy ni Duterte dahil nga ipinakita niya yung kanyang kahinaan sa West Philippine Sea issue. So anyway, mga kababayan, kayo anong komento ninyo hingil po dito sa mga topic na tinalakay natin, mga kababayan? Naniniwala ba kayo na etong si Duterte ang tinutukoy na tunay na weak leader? Kasi pagdating sa usaping West Philippine Sea
At pagdating mga kababayan sa pakikipaglaban sa ating teritoryo dito sa West Philippine Sea mga kababayan, bumabahag na yung kanyang buntot pagka China na yung nagrereklamo. Anyway mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa topic na tinalakay natin na ito. So anyway mga kababayan, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, may nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayo na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong ating live streaming at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or live stream na katulad po dito. Mga kababayan, at maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-like ng ating mga video at mag-iwan ng inyong mga komento. At sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na huwag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Thank you po mga kababayan.